O sa atong pagpadayon mga kaigsunan, mga tutas katapos ang bahayn, ang pagpatalingog sa pulong sa Dios nga pagkadalong sa atong beloved ordained preacher, Nilo Miranda. Praise the Lord. Dalago ng Diyos, magampo kita mga kaigsunan. Praise the Lord. Let us pray. Hallelujah. Glory to Jesus. Langit ng Amahan, sa ngalan mo Ginoong Yesus, sa unang pag-ampo sa among beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, O Diyos. Salamat Ginoo sa imong kaayo, sa among mga kinabuhi, O God. Salamat Ginoo sa tanang grasya, mga panalangin, pinansyal, material, physical, o labaw sa tanan sa spiritual. O salamat sa imong paglihok sa among taliwala, sa imong balang presensya, O Diyos. Sa unang pag-ampo sa among beloved Pastor, panalangin na imong pulong, kuhanta ng babag sa kaaway, we bind the power of darkness, hindrance, cast out, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Makabalik na sa itong mga lingkuranan, may iksoon. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdadakila at paglulati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Tayo po'y nagbibigay ng doble paggalang sa ating ginagalang at minamahal na Evangelista Willie Estrada Almeida. And we always cherish the blessed memories and teachings of our beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, to the beloved Almeida children, sa lahat ng ating mga webcast viewers, sa ating lahat, sa pinagpahalang araw, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo po'y makinig sa salita ng Diyos. Kindly open your Bible from the book of Hebrews, chapter 10, verse 25. From the book of Hebrews, chapter 10, verse 25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as ye see the day approaching. Amen. Hebrehanon, Kabanatang 10, ang talata ay 25. Huwag nating babayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan tayo sa isa, lalo na kung inyong namalas na lalapit na ang araw. Amen. Palapakan po natin ang ating mabait na Diyos, mga minamahal. So ang sabi ng banal na kasulatan, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as you see the day of approaching. Everybody say amen. Sabi po ng banal na kasulatan, huwag nating pabayaan ang araw ng ating pagkakatipon. Lalo na ating namamalas na palapit na ang araw ng pagbabalik ng Diyos. Everybody say amen. Lalo na sa panahon ngayon, mga minamahal, huwag nating pabayaan ang araw ng ating pagdalo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, sapagkat sa ating pagdalo, dito po tayo lalakas sa ating pananampalataya. Everybody say amen. Dito tayo magiging matatag sa ating paglilingkod sa Diyos. Lalo na ngayong pandemic, mga minamahal, nakikita natin na ang gawa ng kaaway, ito nga pandemic na ito ay galing sa demonyo. Everybody say amen. Itong COVID-19 na ito'y galing sa demonyo, mga minamahal. Nais ng diablo na wasakin ang buhay ng tao. Everybody say amen. Gusto niya na maging ang mga Kristiyano ay magiging maligamgam sa paglilingkod sa Diyos. Dahil kapag hindi makakadalo ang mga Kristiyano, darating ang panlalamig sa pananampalataya. At sila'y manlulupaypay sa paglilingkod sa Diyos. Everybody say amen. Kapag hindi ka makadalo sa gawain, hindi ka makapagpuri sa mahal na Panginoon, hindi ka makadama ng banal na presensya ng Diyos, hindi ka makarinig ng salita ng Diyos, mandalamig ang iyong pananampalataya sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya ang sabi po ng Biblia, the day of approaching, ibig sabihin ng approaching, ito po ay pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Yung tinatawag rapture of the church. Everybody say amen. Kaya bilang mga Kristiyano, maging wise ang bawat isa sa atin. Everybody say amen. Day of approaching, ibig sabihin,
Malapit na babalik ang mahal na Panginoon, kaya ang mga Kristiyano, lalo tayong magpakainit sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos, mga minamahal. Minsan, tayo po'y nalulungkot kapag medyo mga minamahal na nahirapan kayo sa pagdalo dahil sa pandemic, dahil walang masakyan, minsan kulang ang pamasahe dahil walang trabaho. Everybody say amen. Kaya tayo nananalangin sa Diyos na naway pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. At ipaintulot ng Diyos, mga minamahal, by God's grace, mga minamahal, makabili tayo ng ating minibus, mga minamahal, para makatulong sa pagdalo ninyo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Merong ginamit ng mahal na Panginoon para tayo makabili ng sasakyan, para mga minamahal, para maraming laman, makadalo kayo sa gawain, mga minamahal, sapagkat lalo na ngayon napakalaga ng pagdalo ninyo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Huwag nating babayaan ang ating pagdalo. Sabi po ng Biblia, ito'y utos ng Diyos. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody say amen. Sapagkat kung hindi ka makadalo, sabi ng verse 26 and 27, the same chapter, kindly. From the book of Hebrews chapter 10 verse 26 and 27. For if we sin willfully after what we have received the knowledge of the truth, there remain no more sacrifice for sins, but a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation which shall devour the adversaries. Amen. Hebrehanon, Kabanatang 10, ang talata 26 hanggang 27. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos natin matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira at patungkol sa kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at ang isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sa iba ng bilabalang kasulatan sa verse 26, mga minamahal, if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Ever say amen. Sapagkat kung ating sasadyain na tayo magkasala pagkatapos nating malaman ang katotohanan, no more sacrifice for the sin. Ever say amen. Ito po yung tinatawag na napakadelikadong bagay. Tayo po mga anak ng Diyos, nakakilala na sa katotohanan, nalaman natin ang kalooban ng Diyos. Subalit kung tayo po'y magkasala, if we sin willfully, yung po tinatawag na mga minamahal na sinasadya na tayo magkasala, sabi po ng banal na kasulatan, there remaineth no more sacrifice for sins. Amen. Wala na pong Kristong ipapakong muli sa krus. Wala ng Diyos na muling magkatawang tao para tubusin ka sa kasalanan. Amen. Kaya isang bagay na kilakilabot na bagay, sabi po ng Biblia, kapag nalaman natin ang katotohanan at tayo po'y magkamali at tayo po'y magbalik sa kasalanan, sabi po ng Biblia, there remaineth no more sacrifice for sins. In the verse 27, sabi po ng verse 27, but a certain fearful looking for of a judgment or fiery indignation which shall devour the adversaries. Subalit isang binabana na kasulatan, isang tiyak na kakilakilabot na mangyayari sa araw ng paghukom sa galit ng Diyos, mga minamahal, ang lalamon sa mga nagkamali at nagkasala. Amen. Ganon kay stricto ang Diyos. Ganon kalaga ang kaligtasan natin. Kaya ang ating beloved honorable pastor, gayon na lamang kanyang pagsusumikap na manalangin ng mahabang pag-aayuno. Amen. Na kung mag-ayuno, aabutin ng 40 araw hanggang umaabot ng 80 days, mga minamahal, 90 days. Hindi basta-bastang pag-aayuno, mga kapatid, dahil nakikita niya gaano kalaga ang kaligtasan ng isang tao. Amen. At gaano kakilakilabot kapag tayo po'y nakakilala na sa mahal na Panginoon, naglilingkod na sa Diyos, at tayo po'y mawawalay sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi gawang biro. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Hindi nagbibiro ang Diyos, mga minamahal. Ang Diyos, mga minamahal, ay istrikto bahin sa sala. Amen. Kaya nga po, mga minamahal, sabi po ng Biblia, mga kapatid, isang kakilakilabot na bagay ang lalamon sa mga kaaway, sa mga hindi magpahalaga sa kaligtasang natanggap natin.
Mapalad po tayo kung narito pa tayo, nandito pa tayo, naglilingkod pa sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya po mga minamahal, sabi po ng Biblia, huwag natin pabayaan ang araw ng pagtitipon. Huwag tayong makinig sa sinasabi nilang virus. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kung ipaintulot ng Diyos, mga minamahal, na wala ng mga sasakyan na tatakbo, kung wala kang vaccine, mga minamahal, bibili tayo ng maraming sasakyan para makadalo kayo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Mahalaga ang kaligtasan. Amen. Alam natin ang diablo, ang Satanas, gumagawa ng paraan para wasakin ang iglesia, mga minamahal. Subalit alam po natin, mga minamahal, kasabag ang Diyos ang kikilos sa ating buhay. Nandito tayo pinag-iingatan ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Say, praise the Lord. Malagang kaligtasan, napakalaga, isang kaluluwa. Mga minamahal, priceless. Amen. Priceless ang inyong kaligtasan. Hindi kayang bayaran ng salapi ng sanlibutan ang kaligtasan ng ating kaluluwa, sapagkat ito'y binili ng Diyos ng kanyang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. Amen. So priceless ang kaligtasan, maging wise, sabi mo ng Biblia, Ephesians chapter 4 verse 15 up to 17. Ephesians chapter 5 verse 17 to 17. Sige, From the book of Ephesians. Ephesians, chapter 5, verse 17. 15 mo na, anak. 15 mo na, sige. Verse 15 to 17. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Amen. Epeso, Kabanatang 5, ang talatay 15 hanggang 17. Mag-ingat nga kayo, lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masama. Kaya't huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Amen. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Every shout, praise the Lord. Sabi po ng banal na kasulatan sa verse 15, mga minamahal, see then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. Kaya nga po lumakad tayo ng hindi sa kamangmangan, kundi sa karunungan. Amen. Redeeming the time, samantalahin natin ang panahon. Ibig sabihin, samantalahin natin ang oras, ang panahong ito, mga minamahal, na binigay ng Diyos, abang meron pa tayong pagkakataon na makapagpuri, makapagsamba sa Diyos. Amen. Redeeming the time. Salamat sa Diyos, mga minamahal. Ako'y nagagalak ang aking puso. Natutuwa ako, mga minamahal, sapagkat meron mga tao, mga minamahal, na anda silang magbigay para sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Amen. Anda silang magbigay kahit sasakyan para kayo makasakay, para makadalo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, iniibig tayo ng mahal na Panginoon. Nais ng Diyos na kayo mainit na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Darating ang araw, pagpapalain ang gawain dito. Everybody shout, praise the Lord. Pagpapalain ng Diyos ang banal gawain, mga minamahal, basta't makita ng Diyos na kayo mainit na maglilingkod sa mahal na Panginoon. Darating ang araw, bibigyan tayo ng maraming sakyan para malibre ang inyong pamasahe. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Malagang kaligtasan, napakalaga ng kaligtasan natin, mga minamahal. Everybody say amen. Ibig sabihin, mga minamahal, kaya sabi na banal na kasulatan, mga kapatid, sa verse 17, wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Huwag tayong maging mangmang, kundi unawain natin ang kalooban ng Diyos. Unawain mo ang kalooban ng Diyos. Ano ba ang gusto ng Panginoon? Ano bang dapat kong gawin upang ako'y maging mainit sa paglilingkod sa Diyos? Ano bang aking gagawin para mapalapit ako sa Diyos? Amen. Ano bang dapat kong gawin upang hindi ako mawalay sa mahal na Panginoon? Yan po ang lagi nating isipin sa ating paglilingkod. Ito na ang kaligtasan, nandito na tayo sa huling araw. Amen. Hindi na basta-basta ang panahon ngayon. Palapakan mo natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, be wise. Tayo po'y magpakamatalino, mga minamahal. Huwag tayong maging mangmang, amen. Huwag tayong maging mangmang, kundi unawain natin ano ang kalooban ng Diyos. Lalo na sa panahong ito ay malapit ng babalik ang ating mahal na Panginoon.
Lalo tayong magpakainit sa paglilingkod sa Diyos. Isang beses lang ang rapture, Ebarisimen. Hindi natin alam kung kailan mangyayari. Basta't ang sabi po ng Biblia, because of the elect, God will shorten the days. Ebarisimen. Dahil sa mga pinili ng Diyos, tayo po na pinili ng Diyos, paikli ng Diyos ang araw. Ibig sabihin, habang tayo naglilingkod dito, mainit ka naglilingkod, nandiyan ang blessing ng Panginoon. Ebarisimen. Hindi mo alam kung saan galing ang pagpapala, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ebarisimen. Sa mga totoong umiibig sa Diyos, mga minamahal, talagang nagbibigay sa banal na gawain, malaman mo saan kayo nanggagaling ang blessing na ito. Ebarisimen. Yan ay galing sa langit, galing sa mahal na Panginoon, upang patuloy kayong pagpalain, gamitin ng ating mahal na Panginoon. Ebarisimen. Kasi sa church, merong government, merong helps, Ebarisimen. Meron talagang gagamitin ng mahal na Panginoon para papunuan ang pangangailangan ng gawain, Ebarisimen. Meron talagang inilagay ng Diyos, mga minamahal. Mapalad po kayo kung ginagamit kayo ng mahal na Panginoon. Palapakan naman natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ebarisimen. Dahil sa amin po ng Biblia, from the book of Isaiah, chapter 58, verse 7 to 10, kindly. From the book of Isaiah, chapter 58, verse 7 to 10. Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house? When thou seest the naked, that thou cover him, and that thou hide not thyself from thine own flesh, then shall thy light break forth as the morning, and thine health shall spring forth speedily, and thy righteousness shall go before thee. The glory of the Lord shall be thy reward. Then shall thou call, the Lord shall answer, and the Lord shall answer. That shall cry, and he shall say, Here I am. If thou take away from the midst of thee the yoke, the putting forth of the finger, and speaking vanity, and if thou draw out thy soul to the hungry, and satisfy the afflicted soul, then shall thy light rise in obscurity, and thy darkness be as the noonday. Amen. Amen. Sige, verse 6 muna. Sige, sundan na to sa 6. Isaiah, Kabanatang 58, ang talata 6. Hindi baga ito ang ayuno nung aking pinili na kalagin ang tali ng kasamaan sa pag-anin ng mga pasan at pagiging layain ang nabibigati at yung alisin ang lahat na atang. Hindi baga ang nagbabahagi ng isang tinapay na gutom ay dalhin mo sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan pagka nakakakita ka ng hubad na iyong bisan at huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao. Kung isisikat ang iyong liwanag na parang umaga at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw at ang iyong katuwiran ay mangunguna sa iyo at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay likod. Kung tatawag ka sa ating Panginoon, sasagot siya, ikaw ay dadaing at siya'y magsasabi, narito ako. Kung iyong alisin ang gitna ng iyong atang at pagtuturo at ang pagsalita na masama. At kung magmamasagandang loob ka sa gutom at yung sisiyasin ng loob ng nagdadalamhating kaluluwa, kung sisilang ang liwanag sa kadiliman at ang kadiliman ay maging parang katanghaliang tapat. Amen. Palapakan mo natin ang malakas ng ating salita ng Diyos. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa verse 6. Is not this the fast that I have chosen, sabi po ng Panginoon, to loose the bands of the wickedness and do unto the heavy burdens, and to let the oppressed go free, and that ye break every yoke. Ebarisimen. Not to deal with thy bread to the hungry. Is it not to deal the bread to the hungry, and thou bring the poor, and that thou bring the poor that are cast out to thy house? When thou seest the naked, that thou cover him, and that thou hide not thyself from thine own flesh. Then shall thy light break forth as the morning, and thy health shall spring forth speedily, and thy righteousness shall go before thee, and the glory of the Lord shall be thy rewarded. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, abang tayo naglilingkod sa Diyos, itong ating ginagawa, mga minamahal, sa bawat isa sa atin, sa lahat ng mga kapatiran, anumang ginawa mo, mga minamahal, para sa iyong kapatid, mga minamahal, ginawa mo para sa Diyos. Ebarisimen. Kapag ikay tumulong sa gawain, mga minamahal, tinulungan mo yung kapatid sa kanyang pangangailangan, ang tinulungan mo ang Diyos. Ebarisimen. Ebarisimen. So ang sabi po ng banal na kasulatan, ang Diyos
ay sasamahan ka ng mabait na Diyos. Sasamahan ka ng mahal na Panginoon, gagabayan ka ng Diyos, papatnubayan ka ng Diyos. Amen. Kasama mo ang Diyos, kakampi mo ang Diyos. Ang iyong dalangin ay hindi po mga minamahal na ibig ko sabihin, ang lahat ng iyong panalangin ay didinggin ng ating mabait na Diyos. Bukas ang langit sa iyong mga dalangin, palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ito ang pangako ng Diyos, mga minamahal. Kaya ibig sabihin sa ating paglilingkod sa Diyos, kapag ikay pinagpala ng Diyos, may layunin ang Diyos sa buhay mo. Amen. Ang lahat ng inyong ibinibigay sa gawain, tandaan po natin, mga minamahal, lahat ng inyong itinutulong sa banal na gawain, ang tinutulungan niyo ang gawain ng Diyos. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng bagay na ito ay hindi malilingid sa mata ng Diyos, at ang Diyos ang gaganti sa bawat isa sa inyo ayon, mga minamahal, sa inyong dakilang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Amen. Ibig sabihin, ang church, merong governments, merong helps. Amen. Meron talagang inilagay ang mahal na Panginoon para gamitin ng mabait na Diyos, para mapunuan ang pangangailangan sa iglesia. Itong ating sambahan, hindi po namin ito sambahan. Sambahan ito sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kami na nandito, mga manggagawa, kami po ay manggagawa lamang, mga kapatid. Mga workers lang kami. Anytime, kahit saan kami assign, walang problema sa amin, dahil ito ang buhay namin. Amen. Subalit ito, mga minamahal, ito'y gawain ng Diyos. Patuloy kayong pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya sabi po ng Biblia, kapag ginawa mo ito para sa mahal na Panginoon, ang gantimpala ng Diyos, hindi ka maubusan ng mabuting pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Ikaw mismo magtataka ka saan galing yung pagpapalang ito. Ito'y galing sa ating mabait na Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya po, mga minamahal, ito ang layunin ng Diyos. Ito ang gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa ibo ng banal na kasulatan, kapag ito ang ating ginawa, mga kapatid, bukas ang langit, bukas ang pandinig ng Diyos sa ating mga dalangin. Mabait ang mahal na Panginoon. Amen. Mga year 1991, mga minamahal, abang tayo nanguupa ng chapel, ng bahay-sambahan, hindi namin alam anong mangyayari. Hindi natin alam kung anong magiging kinabukasan. Pero tuloy-tuloy lang tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Tuloy-tuloy lang tayo, mga minamahal, sa kalooban ng Diyos. Ngayon, mga minamahal, unti-unti, pinagpapala kayo ng ating napakabait na Diyos. Every shout, praise the Lord. Ibig sabihin, ito yung pangako ng Diyos sa bawat isa natin kapag tayo gagawa sa kalooban ng Diyos. Hindi lingid sa mata ng Diyos ang lahat ng bagay na ating ginagawa. Pakatandaan po natin yan. Amen. Lahat ng bagay natin gagawin, mga minamahal, hindi tago sa mata ng Diyos. Ibig sabihin, mabutit masama, ito'y nakikita ng ating mahal na Panginoon. Sabi po ng Biblia, gagantihin ang tao ayon sa kanyang mga gawa. Amen. Magtanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang Diyos, mga minamahal, kaya nang gawin ang lahat ng bagay. Amen. Walang imposible sa Kanya. Yan ang pangako ng mahal na Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Kapag mga minakita ng Diyos, mga minamahal, naging tapat ang bawat isa sa atin sa ating paglilingkod sa Diyos, kayo mismo, ang inyong mga anak, pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Could just imagine, nung araw, wala kang ganyang bagay. Amen. Narinig ko yung mga patutuo, galing kami sa Maine. Nakaka-bless, amen, ang ating banal na gawain. Kahit sa sulok ng mundo, nakikita natin ang kamay ng Diyos ay kumikilos. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Ibig sabihin, totoo ang salita ng Diyos. Totoo ang pangako ng Diyos. Amen. Galing kami ng mga gawain natin. Lahat ang alos ng mga churches natin, nagtatayo ng sariling sambahan, sarili ng lupa. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Nung araw, puros ng upa, 1991, lahat ng upa, walang sariling lupa ang church, mga minamahal. Pero ngayon, by the grace of God, mga minamahal, alos lahat ng ating gawain ngayon, sarili na ang lupa na tinatayuan ng ating sambahan. Nagpapatayo na ng mga chapel, lahat ng kapatiran, ibinubuhos ng Diyos ang pagpapala sa mga kapatiran. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang pangako ng Diyos sa atin. Kaya sabi po namin, God is faithful. Amen.
Matapat ang Diyos natin pinaglilingkuran. Sabi po ng Biblia, it is possible for God to perform what He promised. Ever say amen? Kayang gawin ng Diyos yung kanyang pangako. Kaya mga minamahal, magpakainit lang tayo sa paglilingkod sa Diyos. Dinala tayo ng Diyos dito, mga minamahal, sa lugar na ito. Dahil merong planong, magandang plano ang ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Ever say amen? Lahat ng bagay nakakabuti sa atin, mga minamahal. Tingali, mga kapatid, noong panahon ng pandemic, nandun pa tayo sa Tabunok, hindi tayo makapagsamba. Ever say amen? Subalit dito malaya tayong makapagbigay papuri sa ating napakabait na Diyos. Ever say amen? Ang ating mga kapitbahay, unti-unti silang lumalapit, tinatawag ng ating mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord! Isa nating kapitbahay, sabi niya, mahal na Panginoon, nasaan bang katotohanan? Dahil nagugulo na siya, mga minamahal, saan bang katotohanan? Ito ang kapitbahay natin, ha? Sabi niya, mahal na Panginoon, saan bang katotohanan? Na naginip siya, nagkakaroon ng magulong ang paligid. Ibig sabihin, magulo ang paligid, mga minamang palibot, nagkakaroon ng kaguluhan. Paggising niya, sa kanyang panaginip, nakita niya ang ating church, ang Jesus Miracle Crusade. Sabi niya, mahal na Panginoon, kung saan ang katotohanan, doon mo ko dalhin. Anong ipinakita ng Diyos sa kanya? Ang ating sambahan. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Ang sabi niya, Katoliko ko, sabi niya, Katoliko ako, pero nananalangin ako sa Diyos. Sabi ko, mahal na Panginoon, saan bang katotohanan? Ang ipinakita sa kanyang panaginip, ang ating sambahan. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, totoo ang Diyos ay tumatawag ng mga kaluluwa. Tayo na sa katotohanan. Ang katuruan nating natutuhan dito sa Jesus Miracle Crusade ay pawang nasa banal na kasulanan. Panglangit ang atong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Diretsong langit ang atong pagsamba. Kinalugdan tayo ng ating mahal na Panginoon. Ever say amen? Sabi niya, mga minamahal, Katoliko ko, pero ang pangungusap ng Diyos, ang iyong simbahan, ang nasa katotohanan. Ever say amen? Hindi naman magsisinungaling yun. Ever say amen? Ibig sabihin, mismo siya kumbinsido, nandito ang gawain. Tuong pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Magpakainit po tayo, mga kapatid. Everybody shout, praise the Lord. Magpakainit tayo sa paglilingkod sa Diyos. Huwag tayong magpalamig-lamig sa pananampalataya. Walang ibang katotohanan itong Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, huwag nating kaligtaan ang pagtitipon, mga minamahal. Narinig natin yung patutuo kanina. Pagkaroon lang siya ng karamdaman, mga minamahal, sa kanyang bleeding, mga minamahal. Subalit ang sabi ng kanyang husband, bumalik tayo sa church. Marami pa siyang question, pero dito unti-unti kinausap siya ng mahal na Panginoon. Ipaniliwanag ng Diyos sa kanya. Ever say amen? Dito siya pinagaling, dito sila pinagpala. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nandito ang kagalingan sa karamdaman. Ever say amen? Kaya panahon ngayon na tayo po'y kumilos. Kung maaari lahat tayo kumilos, mga minamahal, mag-share ng gospel sa ating mga kapitbahay, sa ating mga loved ones, atin silang dalhin sa gawain, kapagkat malapit na ang araw ng ating katubusan, tayong lahat ay tumayo. Praise the Lord. Amen. Tayo ba'y magpuri sa mahal na Panginoon? Kung meron po tayong mga bisita, atin po silang inimbitahan dito sa harap, praise the Lord, upang tumanggap sa mahal na Panginoon. Napakaraming kaluluwa ngayon nilalapit ng Diyos sa kanyang paanan tunay na tayo po'y pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Awitin natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Awitin natin ang the goodness of God kindly. Never fails me in all my days. Yes, amen. Lahat po ng mga bisita, pwede po kayo lumapit sa harap. Praise the Lord. Tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Till I lift my head, I will sing Yes, amen. of the goodness of God. For your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hand.
Praise the Lord. Palapakan natong Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Para sa itong mga bisita niya karon, dawatan yung Ginoo maigsoon, iba yung kamot, ilitok kini mga pag-ampo. Praise the Lord. Sasama ka mo nag-ampo, Ginoong Jesus. Salamat Ginoo sa imong pagtawag na ako, Ginoo. O ganyan ako karon sa imong tubangan, Ginoo. Ginadawat ko ikaw, akong manluluwas. Ginoo, Dios, ug hari sa akong kinabuhi. Pasaylo ako Ginoo sa akong mga sala, sukad sa akong pagkabata. Antod ning oras sa Ginoo, imo kong tinuod mong anak sa kasing-kasing ug sa binuhatan. Alagaran kita Ginoo sa ngalan mo Ginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Magampo kami para kaninyo maigsoon. Langit mga maan sa ngalan mo Ginoong Jesus. Ning oras sa Ginoo, salamat sa mga kalag niya karon. Iduol kanimo God sa unang pag-ampo sa among beloved Pastor Will Estrada Almeida. Pasaylo sila masala, isulat ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Imuha silang tinuod mong anak sa kasing-kasing pinuatan. Sa ngalan mo Ginoong Jesus I pray. Amen. Palapakan nato ang Ginoo maigsoon. Ug magampo kitang tanan sa atong mga panghinanglan sa Ginoo, sa atong mga problema, mga suliran, mga balatian, mga ayo kitang tabang sa Ginoo. Magampo kita. Praise the Lord. Dakila namin Ama Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Amang banal sa pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus. Sa unang dalangin namin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, kami, O Diyos, nagpasalamat, O Diyos, sa lahat ng butang Ginoo. Panalanginan, O Diyos, ang imong magkatauhan, O Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa sa financial, material, physical, lalo tigit sa spiritual. Alisin mo mga problema, alisin mo panalapaypay, alisin mo mga karamdaman, pagalingin mo lahat na may karamdaman. Lutasin mo mga problema, pagpalain mo po sila sa lahat ng bagay, sa financial, material, physical, lalo tigit sa spiritual. Sa pangalan ni Jesus, I pray. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Ipantong amot sa inyong ulo, mga minamahal, atong i-cast out ang mga karamdaman. Hallelujah. In the name of Jesus, dearest Lord, to the leading prayer, beloved Pastor, and bind the power of darkness, forgive our sins, O God, and cleanse us, O God. In the mighty name of Jesus, and we rebuke all kinds of infirmities, sickness and diseases, problems, demons of doubts and unbelief, weakness cast out in the name of Jesus, lukewarmness cast out, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, vanity, vain glory, cast out in the name of Jesus, carnality, evil thought, jesting cast out in the name of Jesus. Be blessed and be healed in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Makapanindog kitang tanan maigsoon. Agig pasalamat sa Dios, mulok sa tang kusog, ug mulok sa kitan masinggit katag tulo ka beses nga hallelujah. Praise the Lord. Sige. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Magampo kita sa atong special offering, Brother James. Sa atong pong special offering. Kindly po, magkuha tang special offering mics on ug atong ampuan kadali. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po natin mga po mga minamahal. Diyos ay kamahalan sa lahat sa mga pangalan ng Jesus. Sa pangalan po sa aming mga pastor, sa pangalan ng mga beloved children, mga magagawa ng sharing ito, Diyos. Kanunay mong panalanginan, mahal pa noon, ang mga kaigsunan sa kanilang patuloy na pagtabang para sa iyong panalagawain ng Diyos. Panalanginan mo sila sa material, pinansyal, sila sa spiritual, sa kamahalan pangalan ng Jesus. Kinintanan na mong kaya po. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. Sa atong announcement, maigsoon, atong panimbahon diri, adlaw nga Domingo sa makaron, magsugod ag alas 10 antod sa alas 3 sa hapon, o gatong Wednesday, karong Wednesday, alas 4 antod sa alas 8 sa gabi, atong overnight prayer alas 6 antod sa alas 11 sa gabi. Mo atong nga panimbahon diri, daligon ng Dios. Ug dili ta mag-absent, magpadayon kita maigsoon. Praise the Lord. Daligon ng Dios, magamanindog kitang tanan maigsoon alang sa atong closing prayer. Praise the Lord. Ug atong yata gayon sa atong beloved Brother Larry Delbo. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved. Order preaching kay Emil Miranda. Manginal manalangin po sa Paul. Dakilang magpala po ni mga Diyos, magparin sa lahat sa pangalan pinakamamala pang Isus. Maraming salamat po mahal na Panginoon na tapos magawin langisan mahal na Panginoon. Maraming salamat mahal na Panginoon sa paglangis mo mula sa kaninang umaga hanggang sa mga oras ito mahal na Panginoon. Salamat mahal na Panginoon sa paglangis mo sa lawit ng mga kalangit, sa mga joyful sa lawit sa mga sulimsong sa lawit ng mahal na Panginoon. Maging sa pagtotoo sa mga kapatid na patunay mahal na Panginoon. Kung paano po sila pinagpala mula sila naglingkod sa ministry ito mahal na Panginoon sa pangalan mahal na Panginoon. Salamat mahal na Panginoon. Salamat din po sa lawit ng mga choirs mahal na Panginoon sa pagpaliwanag sa paghandog sa mga kapatid na tapat.
na naibigay sa nagputanog, ginagamit sa mga nagawain. Salamat malapay nun, salamat din po malapay nun. Sa matamis si Presidente patuloy binuhos mo sa mga gitna. Salamat malapay nun. Lalong salamatan malapay nun, lalong higit ay yung banalang sila nagdala po sa mahal mangwali nung atong mga malapay yung hapong ito, nabilis mo kakaroon sa mga kaluluwa mo. Salamat malapay nun. Kami pwede madalangin niyo malapay sa dalangin pang ginagalang mga pastor, Will Estrada Almina malapay yung sa aming paghiwalay. Iwalay mo bawat sa dakilang presensya sa amin. Samahan mo kami sa pag-uwi, parating mo lang bawat sa amin, sa aming tahanan mo ka na karating malulahati, malapay nun, haleluya. At sunod gawain, ibalik mo bawat sa amin, malapay nun, upang ikami sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito ang aming samot dalangin sa matamis at makaparang pangalan pinakmamalapay yung Jesus. Praise the Lord, haleluya. Amen. God bless you po. Maminamal, we love in the Lord, but our dearest, Jesus loves you po. Announcement po, doon na tayo practice sa atong children's choir. Magpabili ng atong children's choir, kaya doon na sila practice. Praise the Lord. God bless you all. We love in the Lord, but our dearest Jesus loves you po. God bless you all.